May nagtanong sa akin, ito po ay galing sa isang OLA sir at hindi ko na po alam anong gagawin. Sana po ay matulungan niyo po ako. Dahil po sa walang pagtugon sa aming mensahe, magsasagawa na po ako ngayon ng background check regarding your records. Contact reference, Facebook account and Facebook friends, barangay, kapitbahay at mga kamag-anak at sa iyong trabaho. Ayaw ko po itong gawin, kaya po nakikiusap ako sa iyo, kaya po please, wag na po sana tayong hantong sa ganong sitwasyon. Salamat po. Kung ayaw niyong humantong sa ganitong sitwasyon, pakibayaran na po ang utang niyo. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, ito ho ang mensahe na magpapatunay na wala pong alam sa pagpapautang itong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay, bakit po? Kung kailan po na ibigay na yung pera, tsaka pa lang po magkakandak ng background check regarding sa sa mga records. Di po ba? Mali. Bakit? Okay, patutunayan ho natin. Kasi po, dati rin ho akong CI, okay, credit investigator. Pagka ho kasi nanghiram ang isang tao, okay, may application po yan, So, ang gagawin po namin is magkakandak kami ng credit investigation, background investigation, trade investigation, diba, employment investigation, lahat po ng kailangan namin gawin para po malaman namin na itong nanghihiram ay may kakayanan magbayad. Okay? Kasi hindi ho lahat ng tao, ay nabibigyan ng privilege makautang. Okay? Sana po naiintindihan hindi ho lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon. Okay? Na mapahiram ng pera. Kasi po, may pinagdadaanan pong proseso yan. Hindi ho yan po pwede na nakapagbigay ka ng pangalan, address, ID, tsaka ng cellphone number, po pwede ka nang mapahiram ng pera. Hindi ho ganun. Okay? Tsaka, ang kailangan pong mangyari yan, itong background check na sinasabi itong mga bugok na to, sa simula po, after nung application. Ganun po dapat yan. Nangyayari, nabigyan na ng napahiram na. Okay? Ngayon, sumablay sa pagbabayad, tsaka palang background check, doon sa mga records, abay, sira ulo. Di ho ba? So, mali. Mali yung proseso. Di po ba? Kasi, supposed to be, hindi sila dapat nakapag-extend ng credit doon sa tao. Kung ginawa nila yung tamang pamamaraan ng pagpapautang. Kasi kailangan ganito po nasimulan nyo sa maayos para po matapos ng maayos. Ganun ho dapat yan. So, it will start with fill out ng application, pagkatapos ng application, credit investigation. Magkakasama na ho yung credit, background, employment, lahat po. Okay? Pagkatapos ng investigation, meron niyang evaluation. Okay? Pagkatapos po ma-evaluate, gagawa po ngayon ng desisyon yan. Okay? It's either yan approve or disapprove. Pagka yan approve, okay. Maganda. Pero kailangan yung lending i-explain kung magkano, ano yung interest, ano yung termino, lahat po ng informasyon regarding doon sa amount at tenure ng pahihiram sa kanya doon sa magiging kliyente nila yun. Kailangan po mag-agree. Okay, bakit? Kasi po may mga nag-a-apply po, let's say ang naka-advertise, let's say pwedeng manghiram hanggang 50. Okay? So ini-expect ng 50 ma-approve pero hindi po. Depende po yan sa credit standing nyo. Let's say na-approve lang is 10,000. Pero yung kliyente in-expect 50. Kung ikaw ngayon, papadalan mo siya ng pera agad na hindi niya nalalaman, magugulat yun. 50,000 ang hinihiram ko. Pero ba't ito lang ang binigay sa akin? Diba? Kasi hindi niya naintindihan yung responsibilidad niya. Okay? Kasi it's the responsibility of the lender, yung nagpapautang, na i-explain
kung magkano yung na-approve. Tanungin niya muna, okay po ba sa inyo na-approve po kayo ng ng 10,000 kasi hindi pa po kayo na-approve sa sa 50. Ang na-approve pa lang po namin sa inyo is 10. Pag bumayag, yung nangihiram mo, that's the time explain mo ngayon. Ito yung magiging interest po ninyo. Ito po processing fee. Ito po ang magiging haba ng termino ninyo. Ito po ang due date po ninyo. Ito po ang magiging kabuuan ng inyong nahiram. Ito lang po i-disburse namin sa inyo. Ganun po dapat. Ini-explain yan isa-isa. Oh. Di po ba? Kaya marami hong hindi nakakabayad sa mga sa mga abusadong online lending apps dahil po sa ganyan. Oh, tingnan niyo ho na-extend na. Kumbaga, nabigyan na ng utang. Kasi hindi tumutugon daw dun sa mensahe. Kayong mga bugok at abusadong online lending apps, kung hindi niyo binabalagdag yung mga kliyente ninyo, sasagot yan. Oh. Di ba? Kayo kasi hilig-hilig nyo, tatakutin nyo agad. Kala nyo, lahat ng bagay, o sa lahat ng pagkakataon, kaya nyo takutin yung mga kliyente ninyo. Hindi ho. Hindi naman tamang pamamaraan ng paniningil yan. Kausapin nyo na maayos, sasagutin kayo niyan, pusta ako sa inyo. Pero bakit kami, kinakausap kami ng maayos? Diba? Pag tinawagan namin, sumasagot. Pag minisahin namin, sumasagot. Bakit sa inyo, hindi? Diba? Kasi balagbag kayong kausap. Kausapin yung tao. Diba? Akala nyo kasi hayop yung mga nyo, yung mga kliyente ninyo, tinuturing yung mga hayop eh. Tao yung mga yan, kausapin yung maayos. Sumasagot yan eh. Diba? Ang tao, pagka tinanong mo ng maayos, sasagot ng maayos yan. Kasi kayo, kung ituring nyo yung mga kliyente nyo, mga hayop, samantalang kayo mga hayop, mga damuho kayo. Tingnan nyo, background check gagamitin mo sa Facebook, ano kasi ulo? Diba? As a credit investigator, ako, naging CI ako. Pinupuntahan ho namin sa bahay, nagtatanong-tanong ho kami, ano ho ba ito, ganyan-ganyan, di po ba? Ganun ho, pag-credit investigate, pag-background investigate at employment investigation. There are certain questions na kailangan mong itanong properly. Tsaka ngayon mag-i-evaluate. Kayo, nabigyan mo na ng pera. Tsaka ka pala dahil hindi ka sinasagot, sira ulo ka. Ikaw ang gumagawa ng sakit ng ulo mo. Diba? Hindi ho ganyan, mali ho yan ganyang pamamakaan. Kausapin yung maayos. Okay? Babanat ka pa rito na ayaw ko itong gawin, simantala sinimulan nyo. Kinarantado nyo yung mga kliyente nyo, inalipustan nyo, winalangyan nyo, pinahiyan nyo. Oh, tapos ganyan. Oh. Saan pupunta yung pagbabakang investigation nyo? Wala. Sira ulo kayo. Diba? O, so mali yung pamamaraan nyo ng pagpapautang, diba? Sama kayo ng kamote. Kayo sumisira doon sa industriya na pagkaayos-ayos. Diba? May proseso yan. May 5 Cs of credit eh. Diba? Sundin nyo lang naman yun eh. O, tsaka umayos kayo ng paniningil. Tapos yan. Hindi kayo mamumroblema. Makipag-usap kayo ng maayos. Yun lang naman ang sikreto dun eh. Diba? Ayusin nyo yung proseso ninyo. Explain nyo ng tama yung utang. Kausapin nyo na maayos yung kliyente nyo. Tapos, wala kayong magiging sakit ng ulo. Totoo yan. Kasi kayo gumagawa ng sakit ng ulo nyo eh. Totoo yan. No. Diba? Ilang beses ko na kayong pinagsabihan. Lahat po ng video ko panoorin nyo, matututo kayo. Anong kamote? Puro kasi kayo balagbag eh. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na to, doon nyo pag-iintindihin to. No? Ang intindihin nyo po yung hanap buhay ninyo. Bakit? Kasi pag nakapaghanap buhay kayo ng maayos, makakasweldo kayo ng maayos. Pag nakasweldo kayo ng maayos, makakapagtabi kayo kahit papano para mabayaran nyo itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Yun ho ang sikreto dyan. No? Tapos, pag nabayaran nyo na, wag nyo na kung silang tangkilikin muli. No? Tapusin nyo na yun. Pag naipag-ipunan nyo, nabayaran nyo, doon na siya natapos dapat. At huwag nyo na ho silang tangkilikin muli. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube,
Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.